You're listening to Maximizing the Gospel of the Kingdom with your pastor, Nick Perez of AKMJC, Apostolic Kingdom Ministries of Jesus Christ. I can hear the sounds of His coming everywhere. In the headlights, resounding by the score. It may be another earthquake or just another war, but to every child of God, it's something more. And when I hear the sound of marching, hear the sound of battle cry, then I know my Lord is coming. Even now it may be night, and I can hear the sound of His coming everywhere. They're getting louder and louder each day, and they'll crescendo until that great and final sound, when the trumpet shall call me away. Ayong buntag, welcome sa atong tulumanon, Maximizing the Gospel of the Kingdom. Sa ngalan sa DXXM 97.7 FM, Dr. Mike Nies, o sa Technical Department, DG Gaga, o sa ngalan usab sa AKMJC Bunawan, Davao City. Malipayon kita magatunol sa ato ang mainitong pagbati o pagpangumusta sa tanan nato mga suking tigpaminaw sa 97.7 FM. Maingon man usab sa tanang mga FB viewers sa Luzon, Visayas o Mindanao. Maingon man sa naglain-laing nasod sa tibuok kalibutan. Good morning, June 22, adlaw nga Martes, nining tuig 2021. Atong gipaabot ang atong mainitong pagbati sa tanan usab nato nga mga igsoon diri sa entire Davao City, bisan pa sa the entire Davao region, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao de Oro, ug may masab sa Davao del Sur, ug sa Island Garden City of Samal, Panabo City, Tagum City, Digos City, of course, diri sa ato ang syudad sa Davao. Good morning sa inyong tanan. Ang Diyos magapanalangin samtang kita magato sa unahan. Good morning sab kay Helen Madahi diya sa Kalinan. Thank you for the greetings. Laing awit ato pamation magsuon hangtod may kinabuhi. Nahimog suko ning kalibutan, uban sa dakong katuyuan, iniksod ko sa kalangitan, mga bulan nung kabituunan,
Good morning sa Miguel Marites M. Andoyo. Mga pag-anto O kay Brother Tiko mamusog magbutong no diha sa Middle East. alaga na ko sa kahugawan imong gihinloan kinabuhi ko. Of course ato sabgi pangumusta tanan nato mga igsoon sa AKMGC Bunawan District, Davao City. Walay sama Si Jafet Ponto and family, Julito Gonzani and family, Amancio Lanus and family, ang makatubong sa gugma mo. Pedrito Magkidong and family, Sugangayan pasidunggan ka. Rosing Manatan and family, Dudong Rigara and family, Dudong Masumpad and family, Bubong Audan and family, Timmy Jano and family, Kung magininhawa sa ngabil ko'y mayaon ka ang tuniya ka. Tata Sabay and family, Luminti family, Edwin Luminti and family, may rasab sa Ponto siblings and Ponto families. Parang ko Good morning kay Pastor Art Aquista, atong bangkitang evangelist. Praise God. Good morning friend. Kumusta sa tanang taga Midsayap? nahimukso ko. Good morning sa kay Santander Avery. Good morning Pastor Nick. God bless. Happy Father's Day. Happy Father's Day usab sa tanan nato mga amahan no sa United Pentecostal Church ug the whole constituents. Ulano kabituunan imong gipahimutan. Of course, we would like to greet our presbyters sa Southern Mindanao District, Pastor Rio Bandoy, and all the district board, Pastor Celso Agbunis, Imong gipasa Pastor Mario Magno, alaga Pastor Julio Sabad, Pastor Rick Villamor, mayon masab kay Pastor Alex Marquez, ay kinabuhi ko karon Pastor Shem Cabanilla ug Pastor Henry Sasing. sa hamili mong lugo. Good morning kay Brother Jeric Gapa ang atong mga usa sa mga avid listeners and viewers. Walay arang makatubong sa gugma mo. Ako sugangayan Of course, atong ang atong mga radio listeners because naka-hook up kita karon sa radio. If be radio broadcast, magsuon ang atong number nga iyohang pag textan is 0961 or 63 rather and 291-5232. Ako usbon 0963-291-5232. bayawon ka. Good morning kay Michael Tutor diya sa may Cagayan area. Good morning Pastor Nick. God bless you and your family. Salamat. God bless you too. Gitimbayan nato ang Panabo Central Elementary School nga ato mga avid viewers and listeners sama kay Sir Edward Atwell, of course ang ilang principal Ma'am Caroline Arano and my wife Lulit Perez, Gayet Urin, Ma'am Belisa Marquez ug may manasab si Sir Joel Marquez ug may manasab si Ma'am Ray o gayang ma'am nga nagasunod gayon ini atong tulumanon. Good morning Sam kay Nida Bilingan Lanos. Good morning Ninong Matudbanya. God bless po. Good morning Sam.
Atong kumusta ang mga taga Cyprus, Kuwait, UAE, Thailand, mayroon man na sa Italy, no, ato mga estudyante, mga avid listeners and viewers. Morning sab diha sa may Cagayan, Bukidnon, no, sa Northern Mindanao, sa daghan kay nato mga estudyante sa online Bible class. Langit ato pamatian may suon, ako'y iniibig mo. Good morning dia kay kami sa Ethiopia, dia sa may Turil. Ang Dios magapanalangin regards kay Mila o kay sayang husband, no, dia sa may Kuwait, sa Hawaii. Ako'y nababalisa, di malaman kung ano ang gagawin. Ang buhay ko ay puno ng suliranin, ngunit salamat Jesus at ikaw ay dumating. Salamat at ako'y iyong inibig. Salamat at ako'y pinili mo. Good morning Sam, kay youth sa UPC Fansel Lisus Sudano. Good morning Pastor Nick. Salamat o good morning Sam. Dahil sa'yo ako'y natutong manalig. Muli mo ang ginising ang nag-iimbing kong isip. Binigyan mo ng sigla ang damdamin. Kung hindi dahil sa'yo. Good morning Sam diha sa may Lano Store sa Tibungko nga nagpalanog sa ila atong broadcast diha sa may sa Angel Lichon, okay, with Japheth and Lorlin Punto. Kalayaan, kagalakan at tagumpay, tinuruan mo akong maging mahinahon. Tinulungan mo akong muling makabangon. Good morning Sam kay Lia Liminti o Gidwin Liminti, no, sa ilang mga stores ron nga nagkatagdre sa may Bunawan District. Ang Diyos magapanalangin sa inyong negosyo o bisan pa sa inyong mga clients. Hindi dahil sa'yo, ikaw pa ang buhay ko. Salamat Jesus at ako'y inibig mo. Good morning Sam kay Brother Timmy Jano. Bagong buhay, kalayaan, kagalakan at tagumpay. Tinuruan mo akong maging mahinahon. Good morning kay Harley Quinn o mayon man sa kay Vilmar Mamusog o kay Nancy Dangla. Thank you for joining with us this morning. Kung isip, binigyan mo ng sigla ang damdamin. Kung hindi dahil sa'yo, ikaw ba ang buhay ko. Salamat Jesus at Of course, good morning sa atong technicians sa DXXM 97.7 DG Gaga. Salamat gud kayo ga sa imong pag-assist. bigyan mo ng sigla ang
paghigugma sa Ginoo kanato maigsoon. Dalagon siya sa walay katapusan. Magapot kita maigsoon. Lord, dalagon ka Ginoo sa walay katapusan. Ingtag na Ginoo sa makausapa. We come before your presence with our humble hearts, with humility, believing, Lord God, as you give us, Lord, the access to the throne of your grace. By faith, we come before you, Father. And Lord God, we continue to acknowledge, recognize your sovereignty and even your supremacy as the master of the universe, the creator of all mankind. Father God, we commit to you the Filipino brethren, even our nation, Father. We lift up to you this country. The Filipino brethren, nationwide, worldwide. Even, Lord God, our government leaders, that in times like this, Father God, will continue the glory that is due to you, Father. The praise that is due to you. The thanksgiving that is due to you, Father. Oh God, dalagon ka Ginoo sa walay katapusan. Bless this program and even all our FB viewers and radio listeners. Oh God, that we can still receive a word from you, Father. Thank you, Lord God. Speak to us once again this morning. Bless this program, this radio station, the FB, Father God. Continue to bless all our listeners and viewers. Thank you, Father God. Commit to you this program once again. In Jesus' name. Amen. Rushing mighty wind as God pours His Spirit out. Pahabol de shout out from Hilin Madahi to Chill Perez Kagimbal, Lita Perez Kagimbal, and many more. Then to di kaya ko mabasa Hilin, kailangan ako monitor, no? Basta magagimbal og Perez family. Thank you so much. So mato ta karon may suon sa pulong sa Ginoo atong gitunan ni atong milabay. We understand that we are discussing about the kingdom of God, no? Ang gingharian sa Dios. Now, sa Genesis 1:1, like I said, in the beginning, God created the heaven and the earth. So, atong gitanaw pagayo, gitutukan ato pagayo. Ining earth day da kay buti pasabot ay government and nation, country. No? Ang yuta sa lay pagkasulti gitawag ni siya heavens crowns land. Sato pa ang yuta gipanagihan sa gobyerno sa langit. Ayan ang monebot pasabot maigsoon sa heavens crown land. Okay? It is a property of the kingdom of heaven. The earth is a property of the kingdom of heaven. Okay? So God created the earth as a place over which to extend His influence. But He intended to do it through mankind, not Himself. Ang Dios iyahang gihimo ang yuta ingon nga dapit aron nga iyahang ma-extend ang iyang influensya. Apan aron sa pag-extend sa iyang influensya, iya kinigimo pinagi sa tao. Ang tao nga himo una mo si Adan o si Eva. Good morning sa imo dia Ray. Ang Dios magapanalangin. Ray masumpad. Okay? So iyang gidisenyo, He designed man to be
a fit colonizer of the physical world. He wanted to colonize. So gidisenyo niya ang tao nga mahihaom kaayo nga mag-colonize sa physical world kini yuta. Gusto niyang i-colonize. Sabot pasabot ni colonize, magsuon aron himuon niya ang yuta nga sama sa langit. So ang pinaka bottom line sa colonization is to make a place like the imperial or a home country. So nasuwayan kini magsuon. This is the original that all the kingdoms patterns colonization from the kingdom of heaven. But take note that to colonize earth with heaven is true and on the basis of righteousness and holiness, the image of God. So the question is, ngano man nga ang tao yang gigamit, no? Tungod kay mo yang gipili ang tao nga yang gamiton aron mag-colonize sa yuta. Tungod kay ang tao gihimo niya sumala sa iyang dagway. Itaw kinig righteousness and holiness. That is why we as humans are so well suited physically for life in this world. Mahinungdan nga kita ingon nga mga tao, haom kaayo kita physically alang sa kinabuhi nga magpuyo niining kalibutana. The Bible says that God created man from the dust of the ground. Nagyo na bala ang kasulatan nga ang tao gihimo sa Dios kay gikan sa abug sa yuta. Okay? Gikan sa abug sa yuta. Scientific evidence confirms this. Our bodies are made of the same stuff as the earth. Okay? Ang atong lawas magsuog gilangkuban kini sa mga mineralis nga naa sa yuta. Sulayan nato pag-locate, no? Ang tanang mga minerals nga nasa yuta magsuon makaplaga nato diri sa tao nga gihimo sa Dios. Kajud kay akong tan-aw, no? Unsay gilangkuban sa tao. Ang tao magsuon, ang lawas sa tao gilangkuban sa 60 billion cells. Then adunay 263 bones, 263 ka mga bukog. Adunay 600 muscles. Adunay 970 miles of blood vessels. Basta-basta ang ang detalye sa nagakompose sa lawas sa tao. Ang tao adunay gitawag ang lawas sa tao adunay gitawag 400 cups on the tongue for taste. Aron nga makatilaw ka usay lami parat tamis ba o gaslom, no, pait. Tuna kay ang tao dunay 400 cups on the tongue for taste. Adunay 20,000 hairs in the ears to tune into all sounds. So ang tao adunay 20,000 ka mga balhibo diha sa iyang daunggan man kana aron nga iyang madunggan ang tanan nga mga sounds. Aduna pud siya 40 pounds of jaw pressure. Nga itong suwang, no? Jaw. 40 pounds ka na. Dunay 10 million nerves and branches. Nga itong mga nerves and branches, 10 million. Dunay 3,500 sweet tubes to each square inch of skin. Adunay 3,500 nga
gitawag nga sweet tubes kana agian sa atong mga singot, no? Dunay 20 million mouths that suck food as it goes into the intestines. Ano na 600 million air cells to the lungs that inhale. Grabe. Pila? 600 million ka air cells. Nga to sa ato ang lungs, baga aron nga kita maka langhap o maginhawa. Doon na kita ang lawas adunay 2,400 gallons of air daily, and a telephone system that instantly relay to the brain any known sound, taste, sight, touch, or smell. Sa may imong madunggan, matilawan, makita, mahikap, ug masimhutan, maigsuon. Kini maigsuon tungod kay doon natay 2,400 ka gallons of air adlaw-adlaw. Di basta-basta. Good morning day kay Normaline, may man kay Lorna. Kay Lorna. May buntag sa inyo ha, duha. Then adun na tayo 4,200 times an hour and 12 tons blood daily for the heart that beat and pumps blood daily. Kami kuan kay magsun detalyado kay kuti sa atong lawas. No? So mo nang iyon ang Biblia, kung atong tan-aw magsuon ang balang kasulatan nga ang tao matupan niya sa Salmo is fearfully and wonderfully made and created. No? Kita wala nato na gipakabanaan, pero kung atong tan-awon matuta sa study of what we call human anatomy sa mga kurso na sa nga gitawag og biology, no? Sa mga biologists, kita nimo ma-appreciate nimo pagayo ang tao ug ang Dios nga nag-create, nagmugna, nag-umol sa tao gikan sa abog sa yuta. No, ang tanan nga mga minerales nga nasa yuta sama sa zinc, sama sa electricity, asin, tubig, no, tanan naa sa lawas sa tao. So you really can appreciate God because of that intricate, no, details of man's creation. Pansa wala paghimo sa Dios ang tao, iya una nga gihimo ang kalibutan nga mahimong hingpit nga environment alang kanato aron nga matuman nato ang atong katuyuan ug ang ato ang makabot nato ang atong destinasyon. Busa gi umol sa tao, sa Dios rather ang tao, no? Then God formed our physical bodies from the same material. Okay? Man is a spirit being just like his creator. Ang Dios usa siya ka spirit being sama sa iyang magbubuhat. Sa dihang mingon Dios, let us make man in our image. The word man there is not a male nor a female, but it is a pure spirit, a spirit being, no? Mado pa niya like ourselves. Usa man ang Dios, spirit being. Ang iyang kaistorya nito higayuna mga spirit beings nga mao ang mga anghel, mga manulunda. So we reflect His image even in our composition. Man is a spirit being after the nature and essence of his source. Ang tao usa ka spirit being nga kini siya subay ug nunot sa kinayahan ug pinaka-essence sa iyang tuburan nga mao ang Dios, ang Amahan. Ug ang Dios, okay, nagapuyo siya diha sa lawas, okay, which is His earth salt that allows Him to relate to the physical environment. Ngano nga gibutang sa Dios ang iyang espiritu diha sa tao nga gitawag og man,
aron nga adunay gitawag nga ugnayan ko sa Tagalog pa. No, dunay collaboration kanunay ang Dios ug ang tao. Praise God. Grabe may so di basta-basta. No. Hindi nato pwede. Di nato pwedeng ibaliwala ang Dios nga naa sa sulod nato. Amen. Kaya mo hinungdan nga iya kitang giumol, gihuypan sa gininawa, mao tong espiritu, mao to siya ang gitawag og man, the real man is through the breath that God breathed into our nostrils. Meaning say, and so on, nga ang Diyos ug ang tao go together for whatever God wants to happen on earth. Amen, di ba? So, mo na nga, kung imo ganing baliwala ang Diyos, ibaliwala mo nga ibaliwala nga naaraman siya diha sa sulod nimo, imo i-ignore, maigsuon. Mo balik ra gyapon sa panahon ikaw mangutana og mo tawag kaniya. Good morning kay Mark Bayaten o good morning sab kay Nining diha sa Nining ta diha sa Kuwait. Ang Diyos magapanalangin. We are always praying for you, no? Ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan. Now, so once again, God lives in a body which is His earth suit, and that allows God to relate to the physical environment that He possesses a soul, which is His intellect, will, emotional faculties. So we are suited for the earth as perfectly as God is suited for heaven. So kita haom kay tadiha sa yuta, no? To sama sab sa Dios nga siya haom kayo sab sa langit kay siya spirit being man. Now sa ato nang nahisgutan niadtong milabay nga ang the foundation and qualification for kingship is rightful ownership of land. Good morning dia kay Raquel o kay Junjun Jaguni sa Malita. So ang pundasyon o qualification sa pagkahari mao gitawag nga rightful ownership of land. Ang iyang pagpanag-iya, ang legal niya nga pagpanag-iya sa yuta. In a kingdom, the land is the personal property of the king. Sa gingarian ang yuta, personal kini nga pagpanag-iya sa hari. No? And it is this ownership right that designate him as Lord. Nga mao kini ang pagpanag-iya nagsuon nga designate kaniya ingon nga Ginoo. Ngambot pasabot sa Ginoo tag-iya. Okay? Now, ang Dios, ang Ginoo tag-iya siya tungod kay siya ang naghimo. Kita usab maigsuon gitawag o dante gitawag nga pagpanag-iya maigsuon pinagi sa managerial position. Pero dili pa pagpanag-iya tungkol sa creation na nag-iya kita maigsuon through a stewardship while God is the owner through creation. Okay? So, ang Diyos na nag-iya siya through a creation while kita na nag-iya through a stewardship. Okay? So, kita tag co-owner. Pero siya ang original nga owner by way of creation. Kaya siya man ang nagbuhat. Diba? Parang kinahanglan kita magadawat o gitawag nga co-ownership sa vision sa Ginoo. So, tuod ni ana ang yuta gitawag siya og crown land. Pasabot ana nga kining maong yuta gipanagiyahan sa hari o kining maong hari nagapuyo sa langit.
busa ang yuta gipanagiyahan sa gobyerno sa nasod sa langit. Hallelujah. Patinindota, no ba? Now, this implies the land is property of the crown, referring to the king himself. So nagpasabot kini ang yuta gipanagiyahan sa korona nga nagpasabot sa hari mismo by creative right, pinagi sa iyang pagmugna, no? The earth is heaven's crown land. Nga tungod niana ang yuta gipanagiyahan sa nasod sa langit. In the kingdom, all the land within the kingdom belongs to the king. Kaya sa gihirian ang tanang yuta iyaha kana siya sa hari. Every square foot of territory is his personal property, his king domain or kingdom. Tanan nga square foot, no, sa teritoryo gipanagiyahan kana siya sa hari. In a true kingdom, therefore, there is no such thing as private property owned by the citizens. The king owns all. Sa tinuod nga giharian, walay butang nga gitawag natong private property. Okay? Gipanagiyahan, nga gipanagiyahan sa mga lumulupyo. Kining tanan gipanagiyahan lamang sa hari. Ang iyang pagpanagiya tungod kay siyang naghimo niini. Kining mga tao diri sa kalibutan nga giyon nga nag-iya, that is only ownership by stewardship. Pero God owns the land by creation. So siya ang mas labaw kay siya ang iyang pagpanagiya tungod kay siya maoy naghimo. Kita co-owner lang or steward, may son. Now, so the same is true in God's kingdom. God owns the earth and everything on it. The earth is his crown land, as an ancient poet wrote. So Salmo 24, 1-2, matod pa niya, the earth is the Lord's, and everything in it, the world, and all who live in it. He founded it upon the seas and established it upon the waters. Siya ang yuta gipanagiyahan sa Ginoo, o ang tanang mga butang nga naa sa sulod niini, o ang kalibutan. Sa ato pa ang pasabot na yung kalibutan, the governing influence. Okay? The governing influence through righteousness and holiness. Okay? Iyaha sa Dios. Sa ato pa ang iyang influensya mo'y angay mahitabo. Og ang tanang nagapuyo sulod niini, iya usab ang mga kadagatan, o siya usab ang nagatukod bisan pa sa mga katubigan. Grabe, no? Because God owns the earth, He can do what with it however He pleases. Tod kay ang Dios nagapanag-iya man sa yuta, iyang mabuhat ang bisan unsa nga butang nga iyang gikahimutan. As it pleased God to give it to man, kay gikahimutan sa Dios ang paghatag niini ngadto sa tao, not for ownership, okay, by creation, but ownership and stewardship, for stewardship purposes. Again, in the words of the ancient poet in Psalm 115, verse 16, the highest heavens belong to the Lord, but the earth God has given to man. Ang mga langit sa mga langit iya sa Dios, apan yuta gihatag niya sa tao, dili aron panag-iyahon, kun dili aron dumalahan. So wa gitay ato nita libutan. Nga bisan pang atong kaugalingong lawas,
Kalang og espiritu dili ato iya tanan sa Dios. So ato ning dumalahon. So dili ta masayop. Do not make the mistake of equating this with ownership. No? Ato adiri ko ownership lang, but not real ownership. To make it very safe, ato adiri is stewardship. Pag dumala lamang ang gihatag sa Diyos kanato. The reason why he said, let them, that is a delegated, a legal delegated responsibility, authority, and stewardship, or managerial, or management. That is what we call leadership and management. Crown land given to someone by king. The king remains crown land. Ang yuta nga gipanagyahan sa nasod gobyerno sa langit, nagihatag niya sa usa ka tawo, magpabilin kini nga pagpanag-iya sa crown land nga mao ang langit. At any time, the king can take back and give it to someone else. Nga sa tanang higayon sa bisan unsang panahon, ang hari pwedeng mubawi niya na o ihatag sab niya kini ngadto sa uban nga numan. Tungod kay siya may magbuot. Diba? Mahinungdan nga kita giingnan sa atong Ginoo, siya magampo ta sa ingon ini amahanamo nga naa sa langit. Pagablaanon ang imong ngalan. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, your will be done, your original intent be done, your original purpose be done as it is in heaven. Praise God, di ba? So, pagka dunay ihatag ang Diyos nato dawata, pahimusli siya on the basis of His righteousness and holiness, then maabot sa pang panahon as He pleases, iyan ang kuhaon, ihatag na po niya sa uman. Ngano man, siya may magbuot. Di ba? Because that is the king's prerogative. God gave the earth to man. He did not relinquish the ownership. Yang gihatag ang yuta sa tao, pero wala niya gihatag ang pagpanag-iya. Ang gihatag lang niya is stewardship, ang dumala, pag-manage. So we possess the earth as a trust, as stewards, as kings under the high King of heaven. So atong angkon ang yuta ingon nga trust or stewards. Piniyalan. Ingon nga mga hari ilalom sa pinakataas nga hari sa langit. The king gave us dominion over the earth, not as owners, but as vassal kings to extend his heavenly government to the earthly realm. Ang hari, gihatag niya ang pagbulutan ibabaw sa yuta. No? Dominion. Apan ang dili pagpanag-iyan ini, gihatag lamang niya gitawag nga, iyon nga, vassal kings. Ang mga hari ilalom sa pinaka-hari sa tanang mga hari. So His heavenly government to the earthly realm, He gave us rulership, not ownership. Ihatag niya sa tuwa ang pagbulutan, dili ibabaw sa laing mga tao, kundi ibabaw
sa resources sa gingharian sa Dios, sa tibuok yuta, sa animal kingdom, sa bird kingdom, sa fish kingdom, di ba? O sa forest kingdom, tanan, nagsuon. So, naa sa to ang pagdumala, dili ang pagpanag-iya, nagsuon. So, we have the privilege to rule the earth, and with that privilege also comes the responsibility of wise and righteous management. So, kini may isang bugat kayo, kini. So, kini siya nga privilege, kini siya nga butang, may soon, nagalakip kini sa earthly government. Yang tanang mga tao sa gobyerno, nagrepresent sila sa gitawag nga langit. So, gobyerno sa langit diri sa yuta nga ang pagbulutan nga himuon sa gobyerno ibabaw sa tanan nga mga resources sa yuta. No, kingdom gitawag og yuta, earth. Himuon kini no nga pinagi sa gitawag nakalakip ang justice, no, nagalakip diha magsuon ang gitawag nga rulership on the basis of righteousness and holiness. Why? Because every individual, whether in leadership and in the context of government, family, church, business, okay, all contexts of leadership are all accountable to the King, who created the heavens and the earth, for how we manage our domain. Ayan. Kaya hilabihan siya ka importante maigsoon. Now, it is also on this prerogative of kingship and lordship that God could, without the permission of its inhabitants, okay, promise Abraham the land of Canaan as a birthright. Grabe kayo, no? So, prerogative sa hari, ingon nga tag-iya, ang Diyos mohimo sa bisan unsang butang nga walay pagtugot sa mga lumulupyo. No? Sama sa iyang gisaad kang Abraham nga ang yuta nga Kanaan gihatag kiniingon nga birthright. Grabe. Dili pareha diri sa democratic form of government, whatever forms of government, no? Daghang mukisi-kisi ang mga tao. No, di ba? Ilang invoke ang ilang rights on the basis of democracy. But in the kingdom, kaya ang Diyos maghimo sa tanang butang langit ug yuta, siya po'y naghimo nimo. Ako ug ikaw hinimo sa Diyos. Kisa may magbuot ron, ang gihimo o naghimo. Di ba? Di pareha sa kalo, gihimo sa tao. So, dili man ang kalo mo'y magbuot. Di ba? Dili ang kalo mo'y magbuot sa tao. Kung dili ang tao mo'y magbuot sa kalo. So, lubon magdili. Mo na ron. So, mo na nga kinahanglan yudang masayod, mo nang tama gyud ang giingon ni Jesus Christ, the kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Sa ato pa, ang gobyerno lamang sa nasod sa langit, ang angay ang muanhi, o ang iyang kabulpon ni ining mo ang gobyerno nga sa langit, okay? Ang matuman sama nga kinigituman usab diha sa gitawag home country nga gitawag og langit. Diba? Today, we see this understanding of crown land applied in the nation of Israel. Abi ninyo, sa nasod sa Israel, walay pribadong tao ditong magpanagiyag yuta. Pwede kag building tukod nimo sa
kanang tanan gipanagyan sa gobyerno, tanang yuta way private nga pagpanagya iya sa gobyerno sa nasod sa Israel. No. So magtugod kag building na anay terms and conditions no, sa gobyerno. Then mo na nga ang mga tao, mga negosyante, nagsuon, inana kadako ang ilang pagtahod sa ilang gobyerno kay ang ilang tanang mga negosyo bisan pa ang ilang mga building ilang lagi pero kay ang yuta dili man asa may mas kusgan diha ang tagiya sa yuta tagiya sa building natural ang tagiya sa yuta no mo na sa ilaha ilang gi-retain nila ang ownership sa yuta iyagyo sa Dios o iya sa gobyerno. So wala mga taong private individual nga magapagiyag yuta ang tanan panagiyahan gayud sa gipanagiyahan sa gobyerno, which is I like it very much. Diba? So sa tuwa din na natay tawag siguro doon ay pagpo-proposal nga pwede nang magapanagiyag yuta mga foreigners, wakabalo sa update, no? Whether it is 60-40 or 50-50 or 70-30, I do not know yet. Pero sa original true kingdom, gisunod begini sa nasod sa Israel, magsuon ang tanang yuta sa maong nasod gipanagyan sa gobyerno. Like the ancient Jewish law handed down through Moses stipulated that no property sales in Israel were permanent because the land belongs to God. So hangtod karon ni ang mga ancient Jewish, no? Hangtod karon ilang gi-retain kana nga principle nga ang yuta panaggiyahan lamang kini siya sa gobyerno. Dayon tayo nga gusto namin son break sa tagamay. Minaw taglaing awit ni Higayuna. Kadyot lang kay mangita sa kong awit kay break pud ko gamay. Kay ato nga paminawan kay awit kay magsuon nga gayon bagong buhay. Ang buhay, walang tiyak na patutunguhan. Ang landas ko ay nasaglag sa kadiliman. Araw at gabi ay walang katahimikan. Litong-lito ang isipan. Ngunit isang araw ay aking natagpuan ang bagong pag-asa at kapayapaan. Tanging kay Jesus nasusumpulan ang bagong buhay at kaligtasan. Pag-ibig ni Jesus ay walang kapantay. Tunay at wagas ang kanyang pagmamahal. Buhay ko'y binago niya, binigay ang pag-asa. Ang lumang pagkatao ay sinuko ko na. May bagong buhay, bagong buhay, bagong buhay. Sa buhay ko may mga pagsubok, minsan ay dumarating ang kalungkutan. Ngunit itong lahat ay di ko pinansin, pagkat ito'y hamon
sa akin. Pag-ibig ni Jesus ay walang kapantay, tunay at wagas ang kanyang magmamahal. Buhay ko'y binago niya, binigyang pag-asa. Ang lumang pagkao ay sinuko na. May bagong buhay, bagong buhay, bagong buhay. Tangi kong dalangin, ako'y iyong palakasin. Ako'y samahan mo sa gitna man ng diin. Habang mayroong lakas, ang buhay ko ay gamitin. Tanging ang nais mo ay sundin. Pag-ibig ni Jesus ay walang kapantay, tunay at wagas ang kanyang pagmamahal. Buhay ko'y binago niya, binigyang pag-asa. Ang lumang pagkatao ay sinuko na. May bagong buhay, bagong buhay. Pag-ibig ni Jesus ay walang kapantay, tunay at wagas ang kanyang pagmamahal. Buhay ko'y binago niya, binigyang pag-asa. Ang lumang pagkatao ay sinuko na. Ibig ni Jesus ay walang kapantay, tunay at wagas ang kanyang pagmamahal. Buhay ko'y binago niya, binigyang pag-asa. Ang lumang pagkatao ay sinuko na. May bagong buhay, bagong buhay, bagong buhay. Salamat kayo sa mga awit. Laing awit at pamatian maigsoon kailanman. Ang Diyos ay dakila sa kanyang mga gawa. Hindi siya nagkulang sa lahat ng nilalang. Tayong mga hinirang, ang Diyos ay paglingkuran. Huwag kang mananahan sa sarili mong karunungan. Nilikha niya ang lahat at ang buong sanlibutan. Ang kanyang kaluwalhatian ay hindi mapaparang. Ang mga bundok at dagat, maging ang lupa man, ang lahat ay maglalaho. Ngunit ang pag-ibig niya ay manatiling kailanman. Ang Diyos ay awitan sa kanyang kagandahan.
Mga papuring awiin, pangalan niya ay sambahin. Nilikha niya ang langit at ang buong sanlibutan. Ang kanyang kaluwalhatian ay hindi mapaparam. Ang mga bundok at dagat, maging ang lupa man, ang lahat ay maglalaho. Ngunit ang pag-ibig ay mananatiling kailanman. Kailanman, kailanman. Ang Diyos ay awitan, sa Kanya ang kagandahan. Mga papuring awitin, pangalan niya ay sambahin. Nilikha niya ang langit, ang buong sanlibutan. Ang kanyang kaluwalhatian ay hindi mapaparang. Ang mga bundok at dagat, maging ang lupa man, ang lahat ay maglalaho. Ngunit ang pag-ibig niya ay mananatiling kailanman. Kailanman, kailanman, kailanman. Salamat kayo sa maong awit, kailanman. Good morning diha kay Pastor Danny Pelicano. Wala kagabi dan o kagapas no. I understand nga bago pa kang nagbalhin. Hopefully, kung sunod Lunes. So, padayon ta sa atong gitunan. Patinindo ta may igsoon. No? Ganing sa Israel. So, ang Israel, may igsoon, hangtod na karon, wala sila pagpanag-iya o yuta, kay ang yuta iya sa gobyerno. Munang ang tanan diha nag-arkila sa gobyerno. Bisag building imuha, pero arkilado na. Magbayad na sa gobyerno. Tanan na, munang makuha nila, kulikta nila ang mga buhis. Ay soon. Munang ilang pakusgan, ang ilang ekonomiya, ang ilang military maigsoon, no? Mapakusgan nila tungod kay bisag gamay nga nasod, pero maigsoon, dili basta-basta, no? Hangtod karon kini nga practice maigsoon, ilang giila ang pagpanagiya sa Dios sa yuta, munang wala magapanagiya yuta. Mabasa na to kana maigsoon sa kining Leviticus 25, 23 nga to sa 24. Isya, the land must not be sold permanently because land is mine and you are but aliens and my tenants. Liman kana. So throughout the country that you hold as a position, you must provide for the redemption of the land. Sa 23 sa Bisaya matod pa niya, ug ang yuta dili igabaligya nga sa walay katapusan. Kay ang yuta ako man, kay kamo nga mga lumalangyaw ug mga dumuluong uban kanako. Ug sa tanan nga yuta nga inyong kaugalingon maghatag kamo sa paglukat sa yuta. No? So mao na ang mga Israelitas, libre sila nga mag-occupy silang yuta nga giangkon. Angkon-angkon lang, no? Ila kining i-develop ti karon
ikultibar nila ug mabuhi sila diha. Then humana ilan na pod nang ipasa ngadto sa ilang mga kaliwatan, pero mao gyapon mag-arkila gyapon sila sa gobyerno. Dili dire pa sa tuah ang suon nga makapuyo nag pila ka tuig himuong rason nga iya kadiha na daw natawo nangapo mo na siya ang problema sa democracy sa kingdom mas nindot, no? Kaya ang tanan bagihan man sa gobyerno, so magbayad yun ka, bayad yun ka sa gobyerno, dili dito sa tao, no? Individual kung dili sa gobyerno mismo. So matod pa niya, dili nila ibaligya kini hinunua, no? Labi na sa dili Israelitas naman na sa indigenous nga balaod nga mga yuta sa mga indigene nga mga tao, government property na pagka-government property not for sale, dagan po kaing giilad nga manitibo may suon. Karon ang mga kayutaan sa mga kabukiran to na dito ang mga daghang dumuluong ang taga dito tig na lang. Ipahimos sila na ang ka-ignorante sa mga tao. So sa una ang atong mga yuta kabyuhan lag tinapa bulad wa na human na. Tungod kay wa tay alam ay so karon nagadindiin na no ang atong mga pinalangga nga mga indigenous. So if financial circumstances necessitated selling property of fellow Israelite, the law made provision for the land to be returned. Panlitan ang usa ka yuta, ibaligyan niya siyang kaubang Israelita. Pero dunay balaod nga dunay provisions balaod nga kada 50 ka tuig dunay gitawag nga year of jubilee nga ibalik na ng maong yuta nga wala na bayad-bayad, iuli na sa tagiya kanang tagiya mo nang pinilan rapod iuli na didto panlitan dili niya malukat. So dunay gitawag nga year of jubilee kining kada 50 ka tuig kung dunay usa ka tawo nga iyang gibligya o giprenda ba yuta di diha kay gipanagyan mas gobyerno ibalik na human sa 50 ka tuig, no? Tungod kay niya Israel celebrated a year of jubilee during which time any land that had changed hands since the previous jubilee year automatically reverted to the original possessor. So ibalik niya nga sa original nga ugmad ni ini. Pero dili pudtutag iya piniyalan ra. Di ba? So in Israel today, a similar principle is in effect. When young couples in Israel marry, the Israeli government provides or assists them with their first house. Hangtod karon ang Israel kung muna ilang balaod nga kung ang duha ka batan-on magminyo na, ang Israeli government maghahatag kanila balay. Ngano man? Because there is no private ownership of property in Israel. Walay pribadong pagpanagiya sa nasod sa Israel. Officially, they said the land belongs to God. Mo na ilahang declaration. Matod pa nila kining yuta, iyan ni sa Dios. White tao nga magapanagya ni, which is true. Because God owns the earth by creation. No, kita, we possess the earth by stewardship. Pinagi sa pagkapiniyalan. Pero dili kita naghimo. So ang original nga tagiya ang naghimo. Nga mao ang Dios. O ang gobyerno mo ay nagapanagya. Mo mitadri ngano nga gabayad og buhis, no?
nga nagabayad kag buhis sa imong yuta kay dili man na imo, no? Ayog bayri mo na nga kauno na sa gitawag state tax. Una kay sakyanan gibutang nimo sa imong ngalan, pero magbayad ka na sa LTO o sa LFRB, di na pwedeng mudagan sa dalan nga wala kay ORCR. Kaya naman, iya man sa gobyerno. Di po ka pwedeng mo drive nga wala kay lisensya. Kaya di man ikaw naghimo sa karsada, ang gobyerno man. So wala tayong pagpanagiya. Iya tanan sa gobyerno. Negosyo, bayrig tama. Dili manikas. No? Kay kahanglan nga sundon ang pagkamatarong ug pagkabalaan. Dili manikas sa gobyerno, dili po manikas sa isig katawo. Di ba? Monay gitawag nga righteous living. Matarong nga pagkinabuhi. So, the principle here is that in a kingdom, living on and using the land is a privilege, not a right. So, sa gobyerno sa Israel, sa gobyerno sa Diyos, ang model ang Israel, ang pagpuyo diya sa usa ka yuta, dili na siya katungod, kundi dili pribilehiyo. No? Now, this practice reflects kingdom consciousness that we all need to cultivate. So ganing maong practice, no, naga-reflect kini sa gihirian sa Dios ganahanglan atong ugmaron. It is critical for our understanding of the kingdom and how it works that we recognize that the whole earth is heaven's crown land and that we are merely aliens and stewards of God's property. Kining yuta ay iyahan kini sa gobyerno sa nasod sa langit. Nagkitang tanan mga dumuuluong lamang ug mga piniyalan sa propiedad nga iya sa Dios, sa gobyerno sa nasod sa Dios, gitawag kingdom of God. Paas kanin ta, pastor dai, nindot juga ayo. Now, so muhinungdan nga mo na gitawag nga God's colonial intent. God never does anything to no purpose. Walay ginabuhat ang Dios nga bisang unsang butang nga walay tumong ug katuyuan. Good morning day kay Jason Ang. From the very beginning, God's intent for the earth was that it be colonized. Sukad pa sa sinugdan nga ang yuta gusto sa Dios nga kini makolonize nga may sama kini sa langit, making earth like heaven. Isaiah, an ancient scribe and spokesman for the king, wrote Isaiah 45:18 megson. Locate sa nato sa Bisaya megson. Ang Isaiah chapter 45 verse 18 sa inyong mga Biblia megson. So atong basahan kini sa Bisaya version. Matod pa niya din megson sa English, he who created the heavens, he is God. He who fashioned and made the earth, he founded it. He did not create it to be empty, but formed it to be inhabited. At baniya kay kini mao ang giingon ni Jehovah nga nagbuhat sa mga langit ug ang Dios nga nag-umol sa yuta ug naghimo niini nga nagtukod niini ug nagabuhat niini nga walay makawang nga nag-umol niini aron pagapuy-an. Ako mao si Jehovah ug wa nay lain. So ang katuyuan niya nga ang yuta iyang gihimo aron pagapuy-an. Di ba? So,
our presence on earth was a colonial decision by our king. Okay. So ang katuyuan, ang presensya nato diri sa yuta gitawag ni colonial decision sa hari. Oh. He created this planet as new territory, fashioned us out of the same material, planted us here, and issued a colonial charter giving us dominion. So, gitawag ni siya colonial decision. Sa pa, ang influensya sa hari diri sa yuta, no, pinaagi nato, mao na nga kita magunahunag, matarong ug balaan, magsulti mga butang nga matarong ug balaan, magabuhat o mga butang nga matarong ug balaan doon ay hustisya, walay pagpanlupig, walay pagpanikas sa gobyerno, ingon man usab sa isig kataw. Diba? Kinahanglan nga magpatigbabaw gayud ang tawag nga pagkamatarong. Take note of this, that we own nothing but have access to everything as long as we operate within the parameters of the governing principles the king has established for his kingdom. So this is what it means to be a colony of heaven. Nga ang lintungan ay di ay sa colony of heaven, mao nga kita una sa tanan, walay pagpanagiya tungod kay dili kita naghimo. Apan doon natin access sa tanang butang, provided access to all the things on this earth on the basis of righteousness and holiness. Dili aron nga tigumon ang tanang bahandi aron nga kita namoy mahimong Lord nga tag-iya. Nga mga tao magtingala na sa ato, nga isuppress na nato ang ubang mga tao, di ba? Kung dili ka na nga access, aron nga ang atong matikad, ibalik nato sa gobyerno, ang iya sa gobyerno, o i-share sab nato sa uban, ang angay nato i-share sa uban. So mo na pinakalintungan ay, may suon. Kinahanglan mo operate kita sulod sa parameters sa iyang governing principles nga iyang gi-establisar alang sa iyang gihirian. So mo na pinakalintungan ay sa kitawag colony of heaven. The concept of colonization is the most important component of a kingdom that we must understand, or else it will be impossible to fully grasp the essence of the message of the Bible, the prophets, and the focus and priority of Jesus Christ. Ang konsepto sa gitawag colonization ay pinaka-importanting component sa giharian na kinahanglan atong masabtan. Kay kung dili, imposibleng atong masabtan ang tiunay o lintunganay sa mensahe sa Biblia, bisan pa sa mga propeta, o ang focus sa atong Ginoong Jesucristo. It is the misunderstanding or ignorance of this kingdom concept of colonization that has produced all human religions and sects. Mabitaw na nanaghag maayo ang relihiyon o sikta. Tungod ka, mas sila kasabot sa kingdom. No? Simply raman gayud kayo. Christianity as a religion is itself a product of this misunderstanding. So kung nga nung daghan kayong relihiyon, misunderstanding ka na siya, wa sila makasabot sa konsepto sa gingharian. Produkto ang religion sa misunderstanding sa gingharian. Oh, good morning day kay Pastor Cesar Verano. Na naman good ka sa Manila dong, no? Di na kang paulit sa Mindanao. Salamat kayo sa pagpaminaw. So the primary purpose, motive, plan, and program of God the Creator was to colonize earth with heaven. So ang pinakaunang katuyuan, plano o programa sa Dios ang nagbuhat sa tanang butang nga iyang himuon ang yuta sama sa langit. Mugid na siya. To make earth like heaven. Sa ito pa, ang influensya sa Diyos
Maigsuon, gitawag na kingdom of God, ang iyang influensya. Pag yung kingdom of heaven ang naghisgot sa pangalan sa nasod, o kining maong nasod, mao ang langit. Okay? So ang iyang pinagkakatuyuan, mao nga i-influensya niya ang kalibutan pinagi sa tao, pinagi sa iyang pagkamatarong o sa iyang pagkabalaan. Walay tikas, walay pagpanghulga, walay sa Tagalog pa, walang pagmamamalabis. Okay, di ba? Walang lamangan. Kinahang kaangayan. So mo na iyang katuyuan maigsoon. So understanding the concept of colonization is key because once we understand what God intended, we will understand what God is doing. Ang pagsabot nato sa konsepto sa colonization mao ang susi. Tungod kay sa dihang atong masabtan ang katuyuan sa Dios, atong masabtan sa iyang gibuhat. So samtang di ato masabtan ang iyang katuyuan, di ta kasabot sa iyang gibuhat. He put people on this planet for the purpose of expanding His influence and authority from the kingdom invisible, from heaven, an invisible kingdom. Okay? Expanding His influence and authority to the natural realm. Yang pauswag, yang gi-extend ang yang gitawag nga influensya o otoridad. A colony, by definition, is populated by people who originally came from another place. Ang colony, sa iyang definition, mga nagapuno sa yuta, mga tao nga nagalukop sa yuta, pero gikan sa ing lugar. So ang tao mao gyapon tungod kay sa diyang gihimo sa Dios na gihimo niya ang tao sumala sa dagway katong spirit being gikan to sa Dios. So ang mag-influensya sa kalibutan pinagi sa pagkamatarong ug pagkabalaan katong espiritu sa Dios nga nasa sulod sa tao. It is an outpost inhabited by citizens of a faraway country whose allegiance remains with their home government. Seated another way, a colony is a group of immigrants or their descendants who settle in a distant but remain subject to the parent or home country. So kita ang mga tao may suon nga nagahimog influensya diri sa kalibutan pinagi sa iyang gugma kaluoy grasya. Pinagi sa pagkamatarong o pagkabalaan, pero ang atong allegiance naghihapon sa atong home country nga mao ang langit. Amen. Tinindutan ni Megson, we will tackle this more on Thursday this week. Praise God. So wanang gyud tay igong panahon. Higayon na mo adto ta sa pagampo. No? Gampo ta. With I want you to experience peace while the world is in trouble. Praise God. Dalaygon og may gugmaon nga Dios sintag na nagapasalamat gayud kay migdako sa imong mga pulong Ginoo. Salamat Lord for the illumination of your spirit, the enlightenment Father about the subject of the kingdom. Father God, we ask you that you will send light through the knowledge of your word so that we will eradicate darkness, ignorance, Father, through the power of the knowledge of your words, Father. Thank you, Lord God. Panalangin niya mo pinalanggang mga
Filipinos, nationwide, worldwide. Sa mga church leaders and church workers, government workers and government leaders alike. Bisan pa Ginoo ang business community, that all of us would continually be clothed with your righteousness and your holiness. Ginoo, amo gi pangayo sa korte sa imong trono. Ay mo suluban sa pagkamatarong ang mga business leaders, government leaders, church leaders, Father. Isang pang academe, Ginoo, na nag-uumulusab sa among mga kabataan. Lord God, sa future of this nation, we exalt to you this nation, all the Filipino brethren, nationwide, worldwide. Continue to bless them with righteousness and holiness, that we will continue to embrace, love your words, because heaven and earth shall pass away, but your words shall never pass away. Thank you, Father. Sa pagkatong nakakaroon sa banig sa balatian, Ginoo, ikaw mag-aayaw kanina. By the authority of your words and by the power of the name of Jesus Christ of Nazareth, we declare blessings after blessings, healings after healings. Father God, be upon them. In Jesus' name. Amen and amen. Sa ngalan ni Dr. Mike Nis sa 97.7 DXXM sa Technical Department, DG Kaga. Sa ngalan sa AKMGC Bunawan, Davao City, temporaryo kitang manamilit ining adlaw Martes hangtod sa adlaw Huwebes karong semana sa samang takna na City Media sa alas 9. Sa mga kaos pa, God bless you, and remember, we love you, and bye-bye. You have just listened to Maximizing the Gospel of the Kingdom with your pastor, Nick Perez. If you enjoyed today's message, we'd love for you to connect with us. Head over to our Facebook page and at Apostolic Kingdom Ministries of Jesus Christ. Watch our Facebook radio broadcast and help us to share it to more people. If you have any question or comments, get in touch through the following mobile numbers: 0948-557-9687 or 0905-406-4350. Reach us via email nickperez.akmjc@gmail.com. Thank you for tuning in. Until next time.